Ha? Sabi mo sa'yo patabi. Sabi mo sa'yo patabi. Parang ikaw yata ang pinag-uusapan. Hindi mo. Ha? Ikita mo sila, dalawa sila. Igalantot, lakad sila. Ha? Ganito naman ang ginagawa nila. Bagamat walang direction dahil mali ang pananampalataya. Pero yung pagdating sa dedication, magpahay-pahay, hindi takot ipahabol kay bulto. Hindi takot masaraduan ng gate, hindi takot ma-reject. Pero marami sa mga buwan natin nakakalungkot. Alam nilang tama, kaya pananampalataya. Pero saan? Doon sa loob ng bahay, paisi-isi na. Sabi mo sa iba tabi, nakakahiya. Kaya talaga din naman. Dapat lahat tayo. Ang China may sariling kultura. Ha? Sino nakarating sa China ito? Alam niyo ba kultura ng China? Grabe yan. Ang Japan may sariling kultura. Sariling kultura ng Japan. Siyempre naman ang Pilipinas din, maraming kultura. Pero ito tayo sariling kultura. Okay? O bakit hindi naman nag-isip, bakit ang haba-haba ng bakit may ikaw na susama sa Pilipinas? Bakit kapag may namatay, ang agad-agad natin Pilipinas? Bakit ang mga palay sa mga probinsya, yung mga palay sa probinsya, ilalagay sa kalsada? Bakit meron tayong pag may mga party, sinasakop yung kalsada? Sino ito? May sariling kultura ang Pilipino na kapag hindi nila naiintindihan, hindi nila alam, magugulat sila bakit ganito sa Pilipinas. Mga walang trabaho, pero ang sasaya sa kanto. Tugtungan, sayaw, parang hindi natitira. Kasi ako po galing ko sa Malaysia, galing ko sa Hong Kong. Makikita mo po doon ang mga tao, napakaabala talaga nila. Busy pa. Saka sa trabaho sila doon. Kaya nung nagkaroon ng 1997, nagkaroon po ng economic crisis. Yung mga bansa sa Asia, kalapit bansa natin, naku, talagang tumbahan sila. Pero mga Pilipinas, tumama na yung economic crisis, ang sasaya pa ng mga Pinoy. Paano walang problema? Sanay na sanay. So, meron tayong sariling kultura. Ngayon, sabi nito, culture does not happen on its own. It is created. Ang kultura daw po, hindi ito basta lumitaw na lang. Ha? Kunin nyo, ang kultura, hindi ito basta lumitaw na lang. May nagpasimula po niyan. Huwag na tayo lumayo. Dito na lang sa atin. Sa church na lang. Dito tayo. Kasi baka gawin ito yun. Malayo pa uyan ninyo. Ako, bakit yan? Halimbawa dito, anong kultura meron dito? Paano kumikilos ang kultura dito? Okay? Hindi yan basta lumitaw na ganyan. May nagpasimula dyan. Kung bakit ganito, ang church ito. At ganoon din sa iba. Bakit sila? Ganyan sila. Halimbawa sa ILC. Bakit sila? Ito mo, napaka-formal nila. Bakit sa saksi? Ganun din. Halos naka-formal din sila. Pero may dahil yung iba nga, yung oneness, ang haba ng mga buhok. Kita ninyo? Ano ko naman? Ulang na lang. Mga haba. Bakit gano'n? Alam nyo bakit? Yan ay nagpasimula. May nagpasimula na. Tama? Wala tayo malo. Kaya ano? Kasi ako naligaw na yan. Kay Brother Mike Hilarte. Sino galing niya? Wala ka? Lagi kami dyan before. Kitang doon. May meron silang kulturang kinag-Islam. Ano yun? Kung ang mga tao taga-Batangas, taga-Tanay, taga-Nueva, taga-Batang, imagine mo, pag-Saturday, nagagawa nila magpunta doon sa Luneta kung araw, lahat ang lalayo. Sabi ko, talaga namang centralized. Bakit may mga tao? Imbitahan mo dyan lang layo na dito. Kasi hindi nyo, sa yung church nyo, kasi ako bakit layo naman yan, nagkakalalo na yan, layo yan. Bakit ganon? Kasi hindi sila nasanay
maaaring, kasi ito, yung kay Brother Mike, umpisa pa lang, sinimulan niya. Ganun na, umpisa pa lang. Sinimulan niya. Kung nagpapasimula siya, sinimulan niya na. Meron mang pamala sa tingin niyo. May pamala? Kung papala kayo, huwag kayo kumarin. Yan ang kay Brother Mike. Pag sinabi niya magdala ng itlog, ano kaya itlog yan? Tama? Wala ng walis. Tanari kami ng walis. Pag sinabi niya, ibalik ka ng payo, balik ka din. Kaya yung mga nanonood sa television, ano yan? Bakit? Sa kanila, parang okay na yun. Isa nga, nagtanong ako, 1 plus 1, 3 daw. Ako po sabi ko, ate, sabi ko, bakit? Hindi ba dula? Kasi alam ko, minukwestiyon, dahil mali. Kasi meron silang context nun, hindi ko alam ano yung context nila eh. So, sanay sila sa gano'n. Bakit? Gano'n. Kultura yun. Kaya nung malaman ko ba yun, aha, gano'n pala yun, ha? Ang kultura pala, hindi basta lumilitaw. Ang kultura pala, ay sinisimulan po yan, una ng leader. Kaya nung ako po nag-establish ng church, sabi ko, naglagay na ako ng standard. Ano ang gusto kong kultura? So, sinulat ko na isa-isa, ang dami. Ito yung gusto kong mangyari. Kaya nung in-implement ko, alam nyo, kapag ang kultura, nag-implement ng kultura, diyan maglalabasan ng mga demonyo. Nakakatawang tao. Ha? Bakit? Hindi sila sanay sa ganun. O inyo, nung dumating si Kristo, sino ba unang nag-react? Yung mga Pariseo. Kaya ang kultura nila, dapat ang taong bayan, sa kanila lalapit, sa kanila sasambuni. Tama? Dahil sila ang naatasan, pagdating sa espiritual ng mga tao, dapat sa temple yan lalapit sa skriba, kaya sa iyo. Tapos ito, nung lumitaw si Jesus Christ, anak ng karpintero, sa kanya lumalapit yung mga tao. Pansinin niya yan. Sabi sa mga Pariseo, bakit doon? Kaya nga sabi nila, sa demonyo yun. Bakit? Kasi nasasagasaan yung kultura, kirgistan nila yung tradisyon. Nasasagasaan. Tapos yung mga tao, parang ayaw na pumunta doon, gusto na kay Jesus Christ. Bakit? Kasi pagdating kay Kristo, may bago eh. Dito bumagaling. Patay na bubuhay. May kababalaghan. Pag may kainan din, nandun din sila. Alam niyo ba, marami sumama kay Kristo hindi dahil sa himala. Tama? Sumama kay Kristo dahil sila ay nakakakain. Sino nagpapasa ng bayo? Nabasa mo? Sino nakabasa mo? O yung mga hindi nakabasa mo, nag-iisip. Ha? So kaya, tignan ninyo, saan si Kristo kumuha ng disciple? Dapat si Kristo kukuha ng disciple sa loob ng templo eh. Bakit? Kasi unang-una yung nasa loob ng templo, marurunong na yun eh. Tama? Pero ba't hindi siya kumuha doon? Yun ang mabigat. Bakit? Sa tingin ho ninyo, kapag nagbaba ng kultura si Jesus Christ, susunod yung mga Pariseo? Hindi. Dapat si Kristo ang sumunod sa kanila. Kaya ang ginawa ni Kristo, hindi siya kumuha ng disciple sa loob ng templo. Siya kumuha sa labas. Doon siya kumuha ng disciple sa labas. Yung mga tax collector, mga makasalanan, sila Levi, kinuha niya. Sila Peter na mangingisda, kinuha niya. Tututusin, malaking sampal sa mga Pariseo yun. Bakit? Eh sila marunong eh. Kaya lang ang isang tao marunong, ang hirap turuan. Tama mali. Subukan mo ang baso, lagyan mo ng laman na may kailangan na. Ano mangyayari? Tatapon yan. Kailangan, aalisin mo muna ang laman. Para pag nilagyan mo na laman ang baso, ano mangyayari? Masasalo niya. Okay? Sabi mo nga sa'yo katabi, may laman ka ba? Alisin mo muna yan. Okay? Ayan. So, kultura. Tatanungin ko po kayo. Ang kultura, siyempre, maibababa lang yan pag nagkaisa po tayo. Kaya lang aminin natin, may mag-react dyan pag nagbaba ng kultura. Ito yun ang tanong dyan. Kayo po, tanungin.
Anong gusto niyong kulturang mangyari dito po sa church ninyo? Anong kultura ang gusto niyong mangyari? Mangyayari yan pag nagkaisa po tayo. Pero pag hindi nagkaisa, walang mangyayari. Okay? Walang. Yes. So, ito po it is created. Ginagawa po ang culture. Kahit sa loob ng bahay, may kanya-kanyang kultura eh. Tama? Sino ba nag-i-implement ng kultura sa loob ng bahay? Yung mga magulang. O, tingnan ninyo, may mga kultura.